Welcome to Costco mga guys. Ito yung Costco na 5 minutes lang ang layo mula dun sa opisina nila Mrs. Check natin, balita ko mahirap na daw pumasok ng Costco ngayon. Kailangan na mag-scan ng ating membership card. So yun nga, dati kasi dire-diretso lang eh. Papakita mo lang yung card mo, tapos tatanguan ka lang, okay na. Ngayon yata may anong tawag dito? Scanner. Tignan natin kung gaano katotoo. Hi! Thank you very much. Thank you. So, totoo nga mga guys, kailangan nang i-scan at hindi mo pwede pahawak sa iba yung card mo. Kailangan ikaw lang. Hindi pwede lang nabibigay. Tingin muna tayo ng mga naka-sale ngayon. Vitamins, dear. So, yun, vitamins. Vitamin C, $22.99. Di ba yun yung kay Kokoy? Oo. Yun yata yung dear, kinakanaw sa tubig. Kinder Joy, $15. Meron dito sweater ng mga bata, panlamig. $27. To, makapal to mga guys, oh. Pang winter talaga yan. Mga parang windbreaker. Nutella, $13 mga guys. 2 piraso na to. Kaya nakapak na siya ng 2. So yung mga naghahanap ng bahay dito sa Canada mga guys, ito affordable, oh. $1,599. Ganda, no? Laki, oh. Bale, ito yung... Kung sa Pilipinas to, parto ko na to. Oo, ang laki niyan eh, oh. So, Diba, dear? Sige nga, dear. Pakita mo how gaano kalaki. Double door pa. Yung sa amin na nabili, kalahati lang nito. Parang wala pa nga yata eh. Yan, kalahati nga. Nasa sale namin nabili noon, $450. pero yung ano niya, 600. Pero original price niya, $600 daw, sabi ni Mrs. So, ayun nga. Kung gusto niyo ng bahay dito sa Canada, ayan. Ang ganda, di ba? Ganda na yan. Sobrang ganda. Ang kakaano. Meron tayong nakitang alien dito mga guys. Yan. Kasi dito sa Canada, gustong gusto nilang dinedecorate yung harap ng bahay nila kapag Halloween. So, yan nga. Isang binebenta dito sa Costco itong giant alien na to. Magkano ba? Yan siya. $229. Dating $300. $229 na lang ngayon. Medyo matagal-tagal din kami din nakapasok ng Costco. Parang last month, yung huling pasok namin dito. Dami rin na palang nagbago sa presyo. Parang nagmahal palalo. Parang hindi na tayo makakabili dito din ngayon. Wala talaga. Sample lang naman talaga tayo dito. Makikikain na lang kami ng sample talaga. Mga snowman. Pero mas masarap gawin yan sa totoong snow mga guys. Kapag kaya mo yung lamig. Ayan, may mga reindeer. Magkano yung snowman nila? Asan yung snowman? Sa Christmas light yun eh. Family snowman. Ayun, $240. Isang set na yan pala. Family sila. Hello, Kuya Baren. Si Kuya Baren. Basta, ano Hi vlog, welcome to my guys. Shoutout naman. Ikaw ulit, ay dito, paraanin mo, traffic. Okay lang po. Ito si Kuya Baren nga pala ang naging kasama namin nung kami mahirap sa Canada. Nung nagsisimula pa lang. Ano, Kuya Baren? Yes, kaming mahihirap nun. Ngayon, big time na yan. Time ko doon. CEO ka na daw, Kuya Baren eh. Ay, baka si BO ka mo. Ikaw lang mag-isa? Si Mrs. nandiyan. Ari ko.
So ayun mga guys, habang nagkakape tayo, dito ako umupo sakto sa harap nitong mga puno dito sa likod ng bahay natin. At kitang-kita nyo nga mga guys, nag-start na or nagpalit na halos ng kulay yung mga dahon. From green ay naging light yellow, yellow green, brown. Nag-start na rin silang bumagsak sa ating garden. At ilang linggo lang, dadami na tong kalat natin na to. At ayun nga, sobrang nakakatuwa tong fall season kasi nakaka-relax yung view ng mga dahon. Parang sa postcard ko lang to nakikita dati talaga. Honestly, hindi ko masabi na mawi-witness ko rin siya in person. Sobrang ganda kapag fall. Ito yung season na pinakaayaw ko din kasi ibig sabihin konti na lang winter na naman. Actually pagdating ng fall, ito yung season na ayaw kong matapos kasi dito ko lang na-enjoy yung weather dito sa Canada. Sa winter, summer, spring, yan, fall talaga yung pinakagusto kong season. Tapos ayun nga kanina habang nagbo-mower tayo kaninang umaga, meron tayong nakitang kabute mga guys. Oo, mushroom. Pakita ko sa inyo mga guys. Dito. So, ito yung mushroom na nakita ko kanina habang nagmo-mower tayo. Sa loob ng 6 na taon ko dito sa Canada, first time ko lang talaga makakita ng mushroom na tumubo sa garden. Kaya sobrang tuwa natin. Hindi ko siya dinamuhan. Ay hindi ko siya sinama doon sa pagmo-mower. Hayaan lang natin siyang ganyan. At yun, pagmasdan lang natin. Kita nyo may beetle pa. Yan, nakakatuwa. So yun lang, na-share ko lang na meron palang mushroom sa dito. Parang wild mushroom. Kasi sa Pilipinas, pagkakaalam ko, may mga kabuti talaga na tumutubo pero yung karamihan doon hindi edible kapag hindi ka sanay kumain o hindi ka sanay tumingin, balalason ka. Pero hayaan lang natin kasi ngayon lang tayo nakakita niyan So maaga nga tayo nagising kanina mga guys, mga 8 o'clock gising na tayo. Kasi merong bisita si Larona, yung bali nurse ng insurance nila. Kasi nag-apply sila ng insurance life tsaka critical insurance. So required yan ng magkaroon ng medical, mga medical test para ma-confirm na. So yun nga kanina umaga dumating yung nurse na kukuha ng mga medical test. So bukod nga dun sa Alberta Health Card namin na kung saan yun yung pinapakita namin kapag magbibisit kami sa mga family doctor namin or magpapa-emergency kami, yun yung pinapakita namin para ma-cover yung mga health expenses namin. Kailangan din namin kumuha ng mga insurances like life insurances at critical insurances. Actually guys, yung hindi naman siya mandatory, parang nasa sayo na lang yun kung gusto mo o hindi. Pero since nga nandito tayo sa Canada at kailangan ma-secure natin yung ating future, so isa yung insurances sa makakatulong sa'yo para ma-secure yung future ng mga mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay. Yung dalawang type na yun mga guys, unahin ko yung sa life insurance. Dito sa life insurance, ito yung parang may certain amount ka na parang bibilin or paghuhulugan like siguro mga 400,000 to meron pa ako naririnig 800 to 1 million na coverage, life coverage. Ito yung pagka nawala ka dito sa mundo in natural cause, meron ka may iwanan, masisecure mo yung future ng iyong mga mahal sa buhay. Tapos yung isa naman na critical insurances, ito yung kapag na-diagnose ka dito na meron ka mga terminal ill na sakit or critical ill na sakit like sa heart, anything that related sa heart, ganun din sa ulo, mga stroke, mga ganyan, anything related sa neuro. Tapos cancer, syempre. So dito kasi syempre sa panahon natin ngayon di na natin alam yung mga lifestyle na nagagawa natin. Gaya niyan mga guys, EMS. Sigurado may na-EMS dito sa likod namin. Mga sinasabi ko pagka ganyan, mga emergency situation, bukod dun sa ating health card, dapat mayroong mga insurances tayo. Kasi you'll never know. Maaaring ngayon malakas ka pero the next day wala na, mahina ka na. At least meron kang certain amount na may iwanan or may iwan sa mga mahal mo sa buhay. So balik tayo dun sa critical.
So yun nga, kapag na-diagnose ka doon na meron kang, o na-diagnose ka dito na may critical illness ka, may certain amount ka makukuha. Ito yung istorya ng isang kaibigan ko na gusto kong i-share sa inyo mga guys. Halos kasabayan ko siya dumating dito. Nauna lang siya sa akin ng isang buwan. Parang dumating kasi ako December 2018, siya naman November. Nung time na nag-meet kami, siya yung nag-convince sa akin na kumuha ng 2 insurance na to, importante. Kaya lang kasi that time, student ako eh. So, di pa ako ready. Parang meron akong insurance sa school. Sabi ko, sarili ko yun na muna. And then, nung nagtrabaho na ako, eto na. Although, alam ko, magiging dagdag siya sa expenses namin. Pero, nung in-explain sa akin ng kaibigan ko kung ano yung benefit ng pagkakaroon ng 2 insurance na to, naintindihan ko naman. So, yun nga, to make the story short, last 2 months na ospital siya mga guys. So, na heart attack siya, dito sa isang ospital dito sa amin, sa Rocky View General Hospital. So, anong nangyari, libre yung pagpapagamot niya kasi nga covered siya ng aming Alberta Health Card. Bukod doon, since nga na meron siyang critical insurance, meron pang siyang nakuhang pera doon sa insurance company niya. Kumbaga, nabigay ng lump sum one-time payment yung coverage nung sakit niya. So, parang roughly, yung naaalala ko, around $25,000. So, kasi 1 month siyang hindi makakapagtrabaho. Kasi nga, yun yung advice ng doktor. Dito kasi kapag na heart attack ka, na stroke ka dito sa Canada, though okay ka naman, ibig sabihin okay ka na, sometimes kung mabilis yung recovery mo, tapos nakalabas ka agad ng within 2 or 3 days, sa feeling mo, pakiramdam mo okay ka na, pero hindi ka pa kasi papayagan, hindi ka pa i-clear ng doktor mo in 1 month. Bawal ka mag-drive, basta maraming bawal in 1 month. So ganun yung nangyari sa kanya, hindi siya nakapagtrabaho ng 1 month. At ayun nga, yung insurance company niya, inassess yung sitwasyon niya, at ayun, na nabigyan siya ng lump sum amount na parang $25,000. So, ganito dito sa Canada mga guys. Ganito ka-importante na meron kang insurance dito. Biruin mo, libre na yung pagpapagamot mo, wala ka nang babayaran, meron ka pang mai-take home na pera. Pero syempre, hindi yun reason para kumuha tayo ng parang ikakatuwa natin. Syempre, ayaw naman natin magkaroon ng mga sakit na, alam mo yun, magiging burden sa atin. Ayaw naman, kahit sino naman siguro ayaw magkasakit. Ang pino-point out ko lang dito is kung gaano ka-importante yung pagkakaroon mo ng insurance dito. Suppose, hindi siya, buti okay siya. Paano kung nabaldado siya or naging disabled na talaga siya? So, syempre, pangit din naman yun. Ang ano lang dito, meron siyang makukuha pera habang nagpapahinga siya, meron siyang makukuha ng pambayad ng mga bills niya. So ganon ka-importante ang pagkakaroon ng insurance dito sa amin, dito sa Canada. So ayun nga mga guys, at yun lang yung munting istorya na gusto kong i-share sa inyo. Since nga na napapanood ko, marami rin ako napapanood kasi na nagko-content about insurances dito sa Canada. So yun yung aking experience na gusto kong i-share sa inyo kung gaano ka-importante. At dapat hindi walang bahala yung mga ganung bagay. Siyempre kung nakakabili nga tayo ng magagandang sapatos, nakakabili tayo ng branded na damit, ano ba naman yung $30 a month? Ano ba naman yung maximum $50 a month para sa future na maiiwan mo sa mundo, di ba? So, yun nga mga guys, at ako ipapasok muna sa bahay at magluluto tayo ng ating pananghalian at mag-aalauna na ng tanghali. At ayun, see you na lang ulit sa susunod nating mga vlog mga guys, at happy weekend, and yun, God bless us all.